Sabi nila, the more you hate, the more you love. Kaya naman yan ang inspirasyon ko sa panliligaw ko kay Paula. Alam kong mahal na mahal niya ako. Nahihiya lang siyang umamin, kaya dinadaan niya na lang sa pagsusungit sa akin. Hi, ako nga pala si Jeremy. 22 years old at isang certified tambay. High school lang ang natapos ko, kaya pa sideline lang bilang isang pahinante. Pero sa totoo lang, kahit hindi na ako magtrabaho ay ayos lang. Hindi naman hirap ang pamilya namin. May negosyo si tatay at may kita si nanay kaya hindi talaga ako kinakapos. Ang problema lang, kapag wala akong ginagawa, sermon naman ang kapalit. Araw-araw, lalo na kapag nakahiga lang ako maghapon. Gusto kasi ng mga magulang ko na mag-aral ako sa kolehiyo para magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Kaya kahit minsan tinatamad ako, mas pinipili ko pa ring magtrabaho bilang pahinante kesa magkulong sa bahay. Mas madaling magbuhat ng bigas kesa makinig sa walang katapusang pangaral ni nanay. At syempre, isa pang dahilan kung bakit mas gusto kong nasa labas, mas malaki ang tsansa kong makita si Paula. Andito ako ngayon sa harap ng tindahan ni Aling Bebe, nakatambay, nakaupo sa lumang bangko. As usual, tumakas na naman kay nanay na kay aga-aga ay may sermon na agad. Kung nag-aral ka lang sana, Jeremy, kung sineseryoso mo lang yung buhay mo, at kung ano-ano pang walang katapusang sermon. Kaya eto, mas mabuti pang dito na lang ako sa tindahan, kesa magtiis sa bahay at makinig sa morning speech ni nanay. Uminom ako ng malamig na tubig habang nakatingin sa kalsada. Nag-aabang kung may darating na magandang dahilan para gumanda ang araw ko. At sakto, ayun si Paula, my loves. Malayo pa lang, alam kong siya na yung paparating. Mga 4'11" ang height. Hindi katangkaran, pero grabe, sobrang sexy at kinis ng balat. Mapula ang labi at may aura na kahit sino ay mapapalingon. Habang papalapit siya, hindi ko mapigilang halos tumulo ang laway ko. Paula, my loves, ibang klase ka talaga. Hi my loves, bungad ko kay Paula at todo ngiti pa. Tumingin lang siya sa akin sandali, tapos inirapan ako ng matindi. Hay nako Jeremy, tigilan mo nga ako, may loves mo yung mukha mo. Singhal niya sabay irap. Pero ako, ngumiti lang. Ito ang gusto ko yung palaban, yung masungit, yung hindi nagpapatalo. Ikaw naman my loves, kaaga-aga galit ka na agad. Halika nga dito sa lilim, ayokong naaarawan ng mahal ko. Sabi ko na nakangiting aso. Narinig ko ang mahinang reklamo niya habang papasok sa tindahan. At tulad ng dati, hindi niya ako pinansin. Pero ayos lang, sanay na ang puso ko sa irap niya. At kahit irap pa yan, para sa akin, si Paula pa rin ang kumukumpleto ng araw ko. Maya-maya, biglang may humintong magarang scooter sa harap mismo ng tindahan. Napatingin ako at syempre, pati si Paula. Pagkakita niya sa lalaki, bigla siyang ngumiti ng pagkatamis-tamis at saka dali-daling lumapit. Andyan ka na pala babe. Malambing na wika ni Paula at humawak pa nga sa braso ng lalaki kaya napasimangot ako. Aray ko, parang sinuntok ako sa sikmura. Ano babe, tara na. Sabi ng lalaki, sabay hawak sa bewang ni Paula. Hamak naman na mas gwapo ako. Kaya lang, wala akong magarang scooter. Kaya minus agad ako sa pogi points. Mga 10 level agad ang ibinagsak. Oo babe, pero punta muna tayo sa bahay. Ibibigay ko lang yung pinabili ni mami. Malambing na sagot ni Paula bago mabilis na sumakay sa likod niya. At ang mas masakit, niyakap niya ng mahigpit yung lalaki. Ni hindi man lang niya ako nilingon bago sila umalis. Napakuyom ako ng kamao sa kapilit ng umiti. Baliw man pakinggan pero hindi ako susuko. Ang tunay na pag-ibig, lumalaban. Ako pa, champion ako sa kapal ng muka. Pasasaan ba't balang araw, may magandang ibubunga rin tong kakapalan ng muka ko. Nang makaalis ang my loves ko, ay tumunganga pa ako sa tindahan ni Aling Bebe. Maya-maya ay napansin ko yung naiwang tubig ni Paula sa mesa. Parang gusto kong inumin.
Kaso baka isipin ni Aling Bebe na lasing na naman ako. Hoy Jeremy, tigilan mo nga yung pagkatanga mo. Baliw na baliw ka kay Paula. Halata namang wala kang pag-asa dun. Iiling-iling na wika ni Aling Bebe. Umirap ako ng bahagya pero ngumiti pa rin. Hindi po Aling Bebe, mahal talaga ako nun. Hindi niya palang alam. Sagot ko, kaya napailing na lang ang matanda, sabay tawa. Loko ka talaga. Kung mahal ka niya, bakit siya sumama dun sa mukhang Koreanong parang kinulang lang sa kimchi? Aray ko na naman. Grabe naman si Aling Bebe. Masyadong mapanakit. Pero aaminin ko, may point naman siya. Pero gaya nga ng sinabi ko, ang tunay na pag-ibig, matyaga, hindi sumusuko, hindi sumusurrender kahit talo na sa laban. Kaya nagdesisyon ako habang nakaupo sa lumang bangko at nakatingin sa bote ni Paula. Hindi ako susuko at lalong hindi magpapatalo. At kung hindi pa alam ni Paula na mahal niya ako, di ako na ang magpapaalam sa kanya. Kinagabihan, nasa loob ako ng kwarto ko. Nakahiga pero hindi mapakali. Pilit kong ipinipikit ang mga mata ko pero ayaw akong dalawin ng antok. As usual, si Paula ang laman ng utak ko. Ini-imagine ko nakatabi ko siya. Nakayakap, nakasubsob sa dibdib ko. Grabe, pati mga bagay na hindi ko dapat iniisip, bigla-biglang pumapasok sa utak ko. Hanggang sa may kumatok. Napaupo ako at medyo kinabahan pa. Pero binuksan ko rin ang pinto. At doon, napaawang ang bibig ko. Si Paula, nakatayo sa harapan ko. Suot ang manipis na damit na halos makita mo na ang loob. Basa pa ang buhok, halatang bagong paligo. Grabe, sobrang bango. Jeremy, bulong niya, sabay kagat ng labi na parang sinadya. Hindi ako nakapag-isip. Hinila ko siya papasok at nangyari ang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Jeremy, Jeremy, naririnig ko ang boses niya. Paos, malambing, paulit-ulit. Kaya lalo akong nabaliw. Ganyan nga my loves, sambitin mo lang ang pangalan ko. Gigil kong wika, habang si Paula naman, lalo pang humigpit ang yakap. Lalong lumalakas ang boses. Jeremy, 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 bumangon ka na nga dyan. Tawag ka ni Nagado at Kiko, may hakot kayo. Sigaw ni nanay. Napabalikwas ako ng bangon. Putik. Bitin, pawisan, at medyo matigas pa. Napakamot ako ng ulo, sabay mahinang napamura. Sayang, swerte na naging malas pa. Si nanay naman kasi, wrong timing. Hindi man lang kami pinatapos ni Paula. Wala akong nagawa kundi tumayo, pero habang nagbibihis ako, napangiti akong mag-isa. Sana bukas, bumalik ulit si Paula sa panaginip ko. Ilang saglit pa, kasama ko na si Nagado at Kiko sa may tabing kalsada. Hinihintay namin ang delivery ng sako ng bigas. Si Gado, may yosi sa bibig. Si Kiko, ngumunguya ng kwek-kwek. Ako, may hawak na bote ng tubig at alaala ng masarap kong panaginip. O pre, ano bang nangyari sa'yo at todong ngiti ka dyan? Tanong ni Kiko. Wala, napanaginipan ko lang si Paula. Sagot ko sabay ngisi. Anong panaginip naman? Siguradong kamanyakan na naman yan. Hirit ni Gado. Secret. Sagot ko naman, pilit pinipigilan ng kilig. Pero totoo, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung yakap niya bago ako ginising ni nanay. Habang nagmumuni-muni ako, biglang may dumaan na tricycle. Parang may humila sa ulo ko para lumingon. At ayun si Paula. Walang make-up, naka-ponytail, may dalang basket ng mga pinamili. Simple lang, pero para sa akin, parang slow motion lahat ng galaw niya. Kinabahan pa ako dahil baka magtama ang tingin namin. At nangyari nga, nagkatinginan kami. At syempre, inirapan niya ako, yung matinding irap. Uy pre, inirapan ka na naman. Sigaw ni Gado habang humahalakhak.
No problem. Sanay na si Jeremy dyan. O tignan mo nga, kilig na kilig pa rin si Gago. Dagdag na pangangantyaw ni Kiko. O Jeremy, hinay-hinay lang. Baka mabutas ang shorts mo. Kantyaw pa ni Gado, sabay tawa nilang dalawa. Pero ako, wala akong pake. Na kay Paula lang ang focus ko. Kahit inirapan niya ako, parang tinamaan pa rin ako ng pana ni Cupido. Hi Paula, balang araw, yang irap mong yan, magiging ngiti rin. Bulong ko habang nakatingin sa papalayong tricycle. Nakangiti akong mag-isa. Parang tanga, pero masayang tanga. Andito kami nila Gado at Kiko sa waiting shed, pawis na pawis habang nagpapahinga. Siyempre, kakatapos lang naming magbuhat ng delivery ng sako-sakong bigas. Pre, ayoko na. Bakit ba kasi ginawa nating karir to? Reklamo ni Kiko habang humihigop ng soft drinks. Putya ka, hindi karir to kundi survival. Sagot naman ni Gado. Ako naman, tahimik lang. Pero ang mata ko, merong hinahanap. Paglingon ko sa kabilang kalsada, ayun na nga si Paula. Naglalakad, bit-bit ang dalawang malaking eco bag. Pawis na pawis, halatang hirap at walang kasama. Pre, sandali lang. Paalam ko sa dalawa. Paula, sigaw ko kaya lumingon siya. At gaya ng inaasahan, inirapan na naman ako. Jeremy, huwag mong sirain ang araw ko. Kaya ko to. Mataray niyang wika habang pinagpapawisan. Siyempre hindi ko kayang makita na nahihirapan ka, my loves. Kaya akin na yan. Sabi ko, sabay kuha sa isang bag niya. Ayoko nga. Irap niya sa akin. Please hayaan mo na ako. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Napatigil siya dahil seryoso akong nakikiusap sa kanya. Hanggang sa inabot niya rin sa akin ang mga bitbit niya. Tahimik lang siya habang naglalakad, pero ramdam kong sinusulyapan niya ako. Jeremy, mahina niyang sabi. Dahil nasa likod niya ako ay binilisan ko ang paglalakad para magkasabay kami. Salamat ha. Maya-maya ay mahinang sambit ni Paula. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kahit ano, basta para sa'yo my loves. Wika ko sabay kindat sa kanya. Inirapan na naman niya ako, pero this time may halong ngiti na. Ilang araw na ang lumipas mula nang tinulungan ko si Paula. Naging mailap naman siya. Hindi ko na siya nakikita sa labas. Hindi na nagpapakita sa harap ng bahay nila. Kahit maghapon akong tumambay sa kanto o ilang beses akong dumaan sa tapat nila, wala talaga. Miss na miss ko na siya at hindi ko maiwasang mag-alala. Excited pa naman ako dahil ang ganda ng huli naming pagkikita. Isang gabi habang nagiinuman kami ng barkada, biglang napunta ang usapan kay Paula. Bro, si Paula, broken ngayon. Bulong ni Kiko habang umiinom ng gin. Napatigil ako at agad na napalingon. Ha? Paano mo nalaman? Mabilis kong tanong. Narinig ko lang sa pinsan ko. Nagkahiwalay sila ng jowa niya. Nahuli niyang may iba. Napamura ako sa narinig. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Broken si Paula. May parte sa akin na umaasa. Pero hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya. Ang tanga nung lalaki. Si Paula yun eh, yung babaeng pinapantasya ko. Tapos lolokohin niya lang. Hayop. Kung ako yun, hindi ko siya kailanman iiwan. Hindi ko siya papaiyakin. Araw-araw akong magpapakatanga basta lang mapangiti siya. Siguro nga sign na yun. Baka ako talaga ang karapat-dapat para kay Paula. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi galing sa tindahan, pagliko ko sa kanto malapit sa bahay nila Paula, nakita ko siya kaya napahinto ako. Nakaupo sa harapan ng bahay nila. Nakalugay ang buhok, nakasuot ng maluwag na oversize shirt at maikling shorts. Simple lang pero maganda pa rin. Nakatulala lang siya sa malayo. Hawak ang isang basong may yelo. Hindi ko alam kung tubig ba yun o alak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto ko siyang lapitan pero baka gusto niyang mapag-isa.
Kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko hanggang sa bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Hi, maya-maya ay mahinang bati niya. Hindi ako makapaniwala. Pinansin niya ako. Hi, balik kong sagot at medyo paos. Kabado at nanginginig pa ang kamay. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Okay lang, sabi niya, pero kitang-kita ko sa mata niya na hindi yun totoo. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Wika ko at mahina siyang tumango. Pagkatapos ay muling tumingin sa malayo. Ako naman ay dumiretso na pauwi. Makulimlim ang langit habang naglalakad ako pauwi galing Kinagado. Dapat sana inuman pero na-cancel kaya tumambay na lang ako sa waiting shed. Nakatunga nga pa ako ng ilang minuto hanggang sa may dumaan. Si Paula. May dalang payong, eco bag, mukhang galing sa palengke. Uy Paula, tawag ko sa kanya. Inirapan niya ako pero hindi buo. Parang kalahati lang, may konting ngiti sa gilid ng labi. Ano namang ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Totoo ba? Kinakausap niya talaga ako. Wala, naghihintay lang ng ulan. Malaki ang ngiting sagot ko. Baliw, ang init kaya? Tsaka bakit bangingiti-ngiti ka dyan? Kunwari ay iritabling wika nito. Siyempre masaya ako kasi nakikita na ulit kita at sinusungitan mo pa ako. Ibig sabihin, okay ka na. Wika ko sabay kindat. Maya-maya ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Ayan o, sabi ko sa'yo eh. Napatingin siya sa langit at agad binuksan ang dala niyang payong. Maliit lang at medyo sira pa. Halika nga dito. Bigla niyang sabi, sabay hila sa akin sa ilalim ng payong. Putik, nagulat ako. Ramdam ko ang balat niya. Makinis, mainit sa kabila ng ginaw ng paligid. Amoy ko rin ang pabango niya. Yung matagal ko nang gustong masamyo mula sa malapitan. Pasensya ka na, sira tong payong ko eh. Bulong niya habang nakangiti. Okay lang, okay na okay lang. Balik kong sagot, kahit ang totoo, gusto ko sanang sabihing, Paula, kahit umulan pa ng bato, basta ikaw ang katabi ko, okay na okay. Maya-maya ay naputol ang pag-iisip ko nang napahiyaw si Paula ng malakas dahil nadulas ito. Mabuti na lang at agad ko siyang nasalo at napakapit siya sa dibdib ko. Napatitig siya sa akin. Jeremy, bulong niya sa akin. Paula, mahinang bigkas ko sa pangalan niya. Bitawan mo na ako, ang OA mo. Sabay tulak niya sa akin pero hindi siya galit, hindi siya umiwas. Ingat ka my loves. Wika ko pa bago kami tuluyang naghiwalay. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi galing Kinagado. Kakatapos lang naming uminom. Hindi ako lasing, pero sapat lang ang tama para lumakas ang loob. Pakanta-kanta pa ako habang naglalakad, hanggang sa napahinto ako. Si Paula, nakatayo sa tapat ng gate nila. Naka-shorts, nakamaluwag na sando na bahagyang humahapit sa dibdib niya. Basa ang buhok at walang bra. Mahina akong napamura nang tawagin ako ni Paula. Ano yun? Medyo pakul na sagot ko. Pwede mo ba akong tulungan? Pumutok kasi yung charger ko. Wala akong kasama eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako. Pakiusap ni Paula. Siyempre wala nang paligoy-ligoy pa. Para sa my loves ko, gagawin ko ang lahat kahit makuryente pa ako. Pagpasok namin sa loob, dinala niya ako sa kwarto niya. Sa gilid ng kama, nandun ang sunog na charger. Dito, sabi niya habang nakatayo sa tabi ko. Lumuhod ako para tingnan ang saksakan. Pero habang inaabot ko ang cord, nadikit ang kamay ko sa hita niya. Mainit at malambot. Bigla akong napatingala at nagkatinginan kami. Matagal. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ng maigpit ang braso ko. Pero parang may pag-aalinlangan. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Tumayo ako, humarap sa kanya,
At bago pa ako makapag-isip ng tama at mali, hinalikan ko na siya. At hindi ko inaasahan ang reaksyon ni Paula. Tumugon siya. Dahan-dahan muna, hanggang sa lumalim, uminit. Maya-maya ay kumapit siya sa damit ko. Mahigpit, parang natatakot siyang mawala ako. Jeremy, bulong niya, halos hindi marinig pero ramdam ko ang panginginig ng boses. At doon, sa mismong kwarto ni Paula, nangyari ang hindi ko akalaing mangyayari. Hindi ko lubos maisip na yung bagay na matagal ko lang pinapangarap, yung pantasyang para sa akin ay imposible, magiging totoo. Hindi ako lasing nung umalis ako kila Gado, pero paglabas ko sa bahay nila Paula, parang wala ako sa sarili. Ni hindi ko na alam kung paano ako nakauwi sa bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nakaupo ako sa gilid ng higaan. Amoy ko pa yung halimuyak ni Paula na tila kumapit na sa katawan ko. Nakatulala lang ako. Paulit-ulit kong iniisip ang nangyari. Masaya ako, sobrang saya. Pero kasabay nun, biglang may sumingit na pagdududa. Tama ba yung nangyari? Paano kung pagsisihan niya? Unti-unti akong kinabahan. Hanggang sa nag-vibrate ang phone. Galing kay Paula. Lahat ng negatibong iniisip ko ay lumipad sa hangin at napalitan ng kilig. Gising ka na? Simpleng tanong niya. Nagtatype pa lang ako ay may isa na namang pumasok. Pwede ka bang pumunta ulit mamaya? Hindi mo pa naayos yung saksakan ko. Napangiti ako sa nabasa. Hayop, hindi lang saksakan ang gusto niyang ayusin ko. Malinaw. Hindi pa ako nakaka-reply, may isa na namang message. Hihintayin kita. Wala si mama at papa. Tayong dalawa lang dito sa bahay mamaya. Natulala ako. Napalunok ng dahan-dahan at napangisi. Pagkatapos ay nagtatalon na parang tumama sa loto. Maghapon akong ngiting-ngiti kahit puro sermon si nanay. Kinagabihan, kumatok ulit ako sa gate nila. Isang beses lang. Ilang segundo pa lang, bumukas na agad. Para bang inaabangan din niya ako. At ayun si Paula, nakangiti, nakahang loose shirt na abot lang sa hita. Walang shorts, magulo ang buhok, bagong ligo, mukhang handang-handa na. Akala ko hindi ka na dadating, bulong niya sa akin. Kahit umulan pa ng bubog, walang makakapigil sa akin. Sagot ko habang pinipigil ang ngiti. Pumasok ako at dumiretso kami sa parehong kwarto. Pero mas kakaiba ang pakiramdam ngayon. Hindi pa man ako nakakahakbang ng pangalawa, hinila na ako ni Paula palapit. Grabe, ang wild. Siya pa talaga ang nauna. Siyempre nag-init agad ako. At muli, pinagsaluhan namin ang gabi na puno ng init, ng sarap na ayaw na naming itigil. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, iba na ang namamagitan sa amin ni Paula. Madalas kaming magkasama, magka-chat, magkatawagan. Tuwing wala ang mga magulang niya, nakakapunta ako sa bahay nila. Ang style, kagatlabi, kabigbigwas, at mabilis ang kaligayahan. Sa kusina, sa sofa, minsan sa banyo. Kahit saan basta magkasama kami. Ngunit isang gabi ng Sabado, alam naming may overnight meeting ang mga magulang niya sa bayan. Ayos na naman ang plano. Dumating ako, pumunta agad sa kwarto. Siyempre diretso agad sa labanan. Ngunit sa kasagsagan ng aming pangatlong round, biglang may narinig kaming naghihiyaw. Paula! Dumagundong ang tinig ng tatay niya mula sa sala. Napatayo ako. Wala ni isang saplot. Si Paula, agad na nagtaklob ng kumot. Diyos ko, Jeremy, anong gagawin natin? Umiiyak na wika ni Paula. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Hanggang sa pabalabag na bumukas ang pintuan. Tinadyakan ng tatay niya. Sumunod ang nanay niya, parehong nanlilisik ang mga mata. Ilang beses na napamura ang tatay ni Paula dahil sa nadatnan. Lumabas ka, utos ng ama niya. Magpapaliwanag sana ako pero hindi niya ako hinayaang magsalita.
Walang sir. Wala kang karapatang pumasok sa loob ng pamamahay ko. Lumabas ka ngayon din. Lumapit siya, inabot ang pantalon ko at hinagis sa mukha ko. Magbihis ka. Lumayo ka sa anak ko bago pa kung ano ang magawa ko sa'yo. Galit na wika ni Mang Rudy. Papa, hindi mo naiintindihan. Nanginginig na boses ni Paula. Anong hindi ko naiintindihan? Anak kita, Paula. Tapos sisirain mo ang buhay mo sa tambay na to? Nanginginig sa galit na wika ni Mang Rudy. Pinulot ko ang damit ko at hindi na ako umimik. Tinignan ko si Paula. Nangingilid ang luha niya at nakayuko. Bago ako lumabas, lumapit ako sa kanya. Paula, sorry. Ngunit galit akong tinignan ng nanay niya. Lumayo ka sa anak ko. Wag na wag ka nang magpapakita rito. Masakit man, pero wala na akong nagawa. Simula nun, wala na akong narinig kay Paula. Halos gabi-gabi akong lasing. May mga araw na hindi na ako naliligo, hindi na ako sumasama sa tropa. Nakatambay lang ako sa tindahan ni Aling Bebe. Tulala, naghihintay ng anino ni Paula kahit alam kong hindi siya darating. Pero isang hapon, bigla siyang nagchat. Pwede ba tayong magkita? At lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng lungkot ay nabawasan bigla. Napuno ako ng Pagdating ko sa napag-usapan naming tagpuan, bigla siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Kasunod nun, ang isang mabilis pero punong-puno ng damdaming halik. Akala ko hindi na kita makikita. Sobra kitang namiss, Paula. Sabi ko, habang hinihingal at nanginginig ang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga. Jeremy, pupunta na ako sa Maynila. Mag-aaral ako dun. Sa susunod na linggo na ang alis ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi, Paula? Hindi ka pwedeng umalis. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Sumama ka na sa akin ngayon na. Hindi ko kakayaning mawala ka ulit. Pero umiling si Paula. Jeremy, I'm sorry. Kailangan kong gawin to. Napakagat ako sa labi. Pero mahal mo ko, di ba? Tumulo ang luha niya bago tumango. Oo, mahal kita, Jeremy. Pero mahal ko rin ang mga magulang ko. Naiintindihan ko sila. Please ayusin mo ang buhay mo. Mag-aral ka. Nang sa susunod kung tayo talaga, hindi na nila tayo hahadlangan. Pagkatapos nun, iniwan niya ako doon. At yun ang huling beses na nakita ko siya bago siya umalis. Lumipas ang ilang linggo mula nang pumunta si Paula sa Maynila. Wala akong ginawa kundi ang magmukmok. Parang wala na akong gana sa lahat. Hindi na nagtatrabaho at palagi akong lasing. Hanggang isang gabi, nang napatingin ako sa salamin, napatigil ako. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Sobrang haggard ng itsura ko. At doon ako natauhan. Kaya pala ayaw sa akin ng mga magulang ni Paula. Kung sarili ko nga, hindi ko maalagaan ng maayos. Paano pa kaya yung anak nila? Kinaumagahan, nilakasan ko ang loob ko at lumapit sa mga magulang ko habang nagkakapi sila sa teres. Umupo ako sa harap nila at sinabi ang matagal ko nang dapat sinabi. Na gusto ko nang mag-aral at gusto kong ayusin ang buhay ko. Kita ko sa mukha ni nanay ang pagkabigla, parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Matagal na namin gustong marinig sa'yo yan, anak. Maya-maya ay nakangiting wika ni nanay, pagkatapos ay yumakap siya sa akin ng mahigpit. Si tatay naman, tahimik lang pero may ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may ginawa akong tama. At doon nagsimula ang bago kong buhay. Hindi naging madali. Minsan tinatamad pa rin ako, pero bawat hakbang, pinapaalala ko sa sarili ko na gagawin ko to hindi lang para sa akin. Gagawin ko to para sa pag-ibig na minsan kong pinakawalan at balang araw ay babalikan. At dumating ang araw ng tagumpay, graduation, computer engineering, at cum laude pa nga. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni nanay at tatay.
Halatang proud na proud sila sa akin. Biyernes ng umaga, papunta ako sa work sa isang malaking IT company. Maganda ang sahod, kaya nakakatulong na ako sa bahay. May konting naipon na rin ako. Hindi na ako si Jeremy na tambay sa waiting shed. Habang nagdadrive papunta sa opisina, napagdesisyonan kong dumaan muna sa coffee shop. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng espresso at caramel. Nakapila ako, nag-iisip ng order, nang biglang may sumabay na amoy sa hangin. Isang amoy na kahit ilang taon pa ang lumipas, hinding-hindi ko makakalimutan. Amoy ni Paula. Otomatik akong napalingon. May babaeng nakapila sa unahan ko. Naka-corporate blouse, pencil skirt, meron ding suot na ID. Mukhang papunta ng opisina. Tinitigan ko siya. Hindi ako sigurado. Ayokong mag-assume. Pero nang lumingon siya, nagtagpo ang mga mata namin. Mas matured na siyang tignan ngayon, pero mas gumanda. Punong-puno ng confidence. Jeremy? Mahina niyang sabi, may halong gulat at kaba. Napangiti naman ako. Hi my loves. Napangiwi si Paula. Hay naku, hindi ka pa rin nagbabago. Uwi ka niya. Uy, nagbago na ako ha. Tignan mo, engineer na. Sabay pakita ng ID. Napatawa siya, yung tawa niyang gustong gusto ko. Wow, hindi ako makapaniwala. Bakit? Akala mo tambay forever ako? Pabiro kong sabi. Medyo. Wika niya sabay irap, pero halatang tuwang-tuwa. Nakuha na namin ang kape, kaya naghanap kami ng mesa sa loob ng coffee shop. Nagkwentuhan kami, tawanan, kumustahan. Kung wala lang sana kaming trabaho, hindi pa kami maghihiwalay, pero kailangan. Makalipas ang ilang linggo, hindi ko inaasahan, pero heto kami ngayon ni Paula. Muling nagkakausap, muling nagkakakwentuhan. Sa umpisa, simpleng kamustahan lang, hanggang sa naging araw-araw ang chat at tawag. Hanggang isang gabi, nag-chat sa akin si Paula. Gusto mong dumaan sa unit ko? May beer ako rito, chill lang. Sabi niya. Hindi ko alam pero feeling ko, ibang chill ang ibig niyang sabihin, kaya talaga namang na-excite ako ng husto. Pagdating ko sa unit niya, naka-hoodie siya at shorts. Wala nang corporate Paula. Ito na yung Paula na kilala ko. Simple, pero patok pa rin sa puso ko. Nag-inuman kami, nagtawanan, naalala ang mga kalokohan ng nakaraan. Hanggang sa isang iglap, biglang tumahimik, nagkatitigan kami. Namiss kita, Jeremy. Mahina niyang sabi. Hindi na ako sumagot. Hinila ko siya at sabik na hinalikan. At tila yun din ang matagal nang hinihintay ni Paula. Agad siyang tumugon. Mahigpit, mainit, puno ng emosyon. Hanggang sa nauwi kami sa isang sitwasyong hindi maiiwasan. Sa bawat sandaling magkalapit kami, lalo lamang humihigpit ang yakap niya. Halos hindi niya alam kung saan kakapit. Mahal na mahal kita, Paula. Bulong ko sa tenga niya. Mahal na mahal din kita, Jeremy. Tugon naman ni Paula sa nanginginig na boses, bago kami tuluyang manghina at sabay na makatulog. Makalipas ang 3 buwan, napagpasyahan naming mag-live-in. Maayos, masaya, tahimik, wala na akong mahihiling pa. Ngunit isang umaga habang mahimbing pa akong natutulog, bigla siyang bumangon. Narinig ko ang mabilis niyang paglakad papuntang banyo. At kasunod nun, ang sunod-sunod na pagsusuka. Mahal, ayos ka lang ba? Paglabas niya, maputla siya. Hawak ang tiyan at parang hindi makatingin ng diretso. Umupo si Paula sa tabi ko, huminga ng malalim at saka dahan-dahang nagsalita. Jeremy, buntis ako. Hindi agad ako nakakibo, pero sa loob ko, parang gustong sumabog ng dibdib ko sa halo-halong emosyon. Pero mas nangingibabaw dun ang saya. Magiging tatay na ako. Maya-maya ay sambit ko. Tumango ulit si Paula.
Bigla akong napahagulgol sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Salamat. Salamat mahal. Nandito kami ngayon sa bahay ng mga magulang ni Paula. Hawak ko ang kamay niya habang nakaupo kami sa harap ni Mang Rudy at Aling Minda. Talagang hindi mo pa rin tinigilan ang anak ko. Diretsyong sabi niya. At binuntis mo pa. Dagdag pa nito. Sir, alam kong wala akong karapatan para humarap sa inyo nun. Pero mula nang iniwan ako ni Paula, nangako ako na babaguhin ko ang buhay ko. At ginawa ko yun dahil gusto kong maging karapat-dapat. Hindi lang kay Paula, kundi sa magiging anak namin. Mahabang paliwanag ko, ngunit tahimik lang si Mang Rudy. Hindi ko po kayo masisisi kung hindi niyo ko kayang tanggapin. Pero gusto ko lang pong malaman niyo, mahal ko ang anak niyo. At mamahalin ko rin ang magiging apo niyo. Hindi man ako perpekto, pero buong buhay ko, ibibigay ko sa kanila. Napatango si Aling Minda, nangingilid ang luha. Pero si Mang Rudy, nakatitig pa rin sa akin. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. At sa gulat ko, inabot niya ang kamay niya. Mahabang panahon ang inantay ko para makita kitang ganito. Nagulat ako sa sinabi niya. Mahal ko ang anak ko, Jeremy. At ayokong makita siyang nagsasayang ng buhay sa lalaking walang direksyon. Pero ngayon, alam kong kaya mo na siyang alagaan. Kaya sino pa ba ako para hadlangan kayo? Hindi ko napigilan ng luha ko. Maging si Paula, napaiyak din. Tumakbo siya at niyakap ang ama niya. Salamat Papa, salamat. Lumapit si Aling Minda, hinawakan ng tiyan ni Paula. Totoo bang buntis ka na nga? Tumango naman si Paula. Magiging lola ka na ma. Nagtatawanan sila, nag-iiyakan. At ako, nakatayo sa gitna nila. Hawak ang kamay ng babaeng mahal ko. Matapos ang pagbabasbas ni Mang Rudy, agad kaming nagpakasal ni Paula sa West. Simple lang pero para sa amin ni Paula ay sapat na. Pagbalik namin sa kondo, doon na talaga nagsimula ang buhay may asawa. Hindi madali. Nakakapagod, nakakainis minsan. May tampuhan, may kailangang ayusin at pag-usapan. Pero okay lang. Basta magkasama kami, kakayanin namin kahit ano pa yan.